Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po ay nilikod si Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin Panginoon, ginabit tayo. Dami ko pong inasikasong, inayos pa rito. Alright, pero tuloy tayo. Hindi natin purpose po ito. Hello, marami pong salamat sa ating mga kapatid na regular na mati sa ating Bible study. Let us pray, mga minamahal. Heavenly Father, marami po salamat. O Lord, sa ipobiyaya sa gabi ito, sa nagmamadaling gabi, kami po ay mag-aaral at hahalukayin namin ang katotohanan, kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyo pong wisdom and revelations. We are anointed with your fresh anointing, wisdom and revelations tonight, Lord. And Lord, as we hear your words, we believe and receive it, and people will be healed from all kinds of sickness and disease. In the name of the Lord Jesus Christ, we bind all demonic spirit of sickness and disease. We bind all generational curses in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, set your people free from the bondage of demonic oppression in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. So, ang ating pong pag-aaral ngayong gabi is about the power of resurrection. What is the power of His resurrection? Ano ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng maguli ng Panginoong Hesukristo? So, yung pong part 1, akin pong isinermon nung Sunday sa aming church, sa Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries. At natalakay po namin yung ilang bahagi, dalawa lang yung natalakay namin. Kasi mahaba. Actually, nasa more than 13 blessings of the resurrection power of Jesus. Out of 13, dalawa lang yung talakay namin. Anyways, dito ko na lang itutuloy sa ating po midweek Bible study. So, ano ba yung pagkabuhay ng maguli ni Jesus? Basahin po natin ang Philippians chapter 3, verse 10 hanggang 11. Okay? This is part 2. Nung part 1, ating pong teaching message sa church nung Sunday. Okay? Philippians chapter 3, verse 10 hanggang 11. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death, if somehow I may attain the resurrection from the dead. Okay. Sabi dito, that I may know Him, sabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Pilipos, upang makilala ko siya. Dalawa yan upang makilala ko siya. Yung pangalawa, and the power of His resurrection, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So, mahalaga po itong dalawang bagay nito na sinabi dito sa Philippians 3:10 hanggang 11. Marami mga churches na pinag-aaralan kung sino si Jesus, yung buhay niya, the life of Christ when He was here on earth 2,000 years ago. At halos iisa ang teachings natin. Basta tayo mga churches, born again, believe in the triune God, one God with three divine persons, iisa yung mga doctrine natin pagdating dito sa pag-aaral kung sino si Jesus. Jesus is God who became a human being 2,000 years ago. Anong dahilan? Number one, Jesus, although He was God, He became a man. And He was crucified on the cross and died on the cross. Number one, anong dahilan? Upang bayaran sa cross ang ating mga kasalanan. Okay? At upang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman siya natapos sa kamatayan. After 3 days and 3 nights, siya ay nabuhay na maguli.
So lahat ng sasama at sasampalataya kay Jesus ay makakasama doon sa ginawa ni Jesus na pagkamatay sa krus sa Kalbaryo. No? Kaya pagka sumampalataya ang sino man kay Christ, kay Jesus, yung luma ng pagkatao ay namamatay na. Yung buhay niya makasalanan na pagkatao namamatay na kasama ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. 2,000 years ago, kahit hindi ka pa pinapanganak, ay kinukonsider ng Diyos. Kapag ngayon ka sumampalataya, you died together with Christ 2,000 years ago. Yun yung lumang pagkatao na namatay. Ano? Dahil si Jesus na buhay na muli, upang tayo sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan para sa susunod na, sa next life natin, tayo ay bubuhayin ng Panginoon. Halimbawa, namatay tayo ngayon. No? Tapos, nag-rapture na. Sabi sa Bible, sa Thessalonians, unang bubuhayin yung mga patay at iaakyat sa langit. Then, yung mga buhay naman ay sasabay doon sa mga patay na umakyat sa langit at magpapangabot. At pagdating sa presence ng Diyos, our physical, mortal bodies will be changed into immortal bodies or glorified body, katawan na hindi natatanda, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. Yan yung huling blessing na bibigay sa atin ng Diyos na dadalhin na tayo sa langit with our glorified new bodies na hindi na tatanda, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. Napakaganda po niyan. Ano? Okay. So, yan yung pinag-aaralan that we may know Him. Ano? And the power of His resurrection. So, first, ang akala lamang ng iba, yung blessing ng power of His resurrection ay yung pagkabuhay na maguli natin. Okay yun, totoo po yun. Ang unang blessing ng power of His resurrection, sapagkat ito'y power, ay yung ating salvation. Ano? Yung ating salvation at yung pagbabago ng ating buhay. Pinanganak tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit na born again tayo. Yan yung unang blessing, ano? Na tayo ay naka-experience ng new birth o kapanganakan sa langit, kung tawagin ay born again experience, at tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa kaligtasan na yan, package po yan, nandyan yung redemption, forgiveness, no? At lahat ng kasalanan natin ipinatawad ng Diyos. At plus, kaligtasan. No? Na walang makapag-aalis habang tayo ay nasa Panginoong Jesucristo at sinusunod natin ang kanyang kalooban. Hindi kayang alisin ni Satanas ang kaligtasan natin. But we might abide in Him. We must live according to His will. Ano? Kailangan susunod, magsasabit tayo sa Panginoon. Okay? Para we are saved forever. Okay? Hindi ko mo tayo saved na, malaya na tayo gumawa ng kasalanan, mali po yan. At yung iba ay, dahil ang doctrine ay once saved, always saved, ay sinasamantala naman. Ano, still enjoying with the world, committing sin. Abay, delikado ka kapatid, that is carnality. Ano, sinabi na yan ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, verse 19 and hanggang 21 na ang gumagawa ng carnality, ang gumagawa ng kasalanan o ng mga pita na laman will not inherit the kingdom of God. Abay, sinabi po yan sa mga Kristiyano. Ano? Hindi yan sinasabi sa unbelievers. Ibig sabihin, we are already saved. Pero winawarningan tayo ni Apostol Pablo. Okay, maraming warning yan. No? At sinabi rin yan sa I think sa 1 Corinthians chapter 15, no, na about the gospel that we are saved if we will firmly hold, kung tayo ay ligtas, kung tayo ay patuloy na panghahawakan natin ang mga salita ng Diyos o ang ipinangaral sa atin. Maliban daw na mawala ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Ibig sabihin we are saved now,
Pero mabubuhay tayo para kay Christ, hindi na para sa ating sarili, hindi na para sa kasalanan. Si Satanas, hindi na natin Panginoon yan. Nung araw, Panginoon natin yan eh. Hindi naman natin alam, And we are children of the devil. But now, we are children of God, and we became joint heir together with Christ. Kaya si Jesus, number one, he became a human being. Number one, para bayaran ating makasalanan. Number two, to destroy the devil and to destroy the works of the devil, to destroy his kingdom. Nandun yan sa 1 John chapter 3 verse 8 at saka sa Hebrews chapter 2 verse 14. At nung siya ay nabuhay na muli, Jesus defeated the devil. Tinalo niya si Satanas sa isang legal na labanan, sabi sa Colossians 2:15, at sinamsaman niya ng sandata si Satanas at iniwan niya na bugbog sarado. Iniwan niya na nakakahiya. Gulpi sarado si Satanas. Inilagay niya sa kahihiyan. The devil is already a defeated foe. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Ang pananakot lang yan, ang minsan nakaka-epekto sa mga Kristiyano. Once na kayo natakot, kung ano yung pinananakot niya, mangyayari sa inyo. Kaya wag niyo tatanggapin yung mga bagay siya suggest, mga pag-aalala, mga pananakot. Diyan siya nag-ooperate sa pananakot, sa tatanim ng fear, doubt, worries. Yan ang ginagawa niyang daan para makapasok sa buhay mo. So, hindi tayo dyan, kundi tayo patuloy na manampalataya sa Panginoon at sa kanyang pangako. So, ang number 3, kung bakit si Jesus ay naging tao, ay upang pamanahan tayo ng lahat ng kayamanan ng kanyang minana nung siya ay naging tao. Ulitin ko, si Jesus hindi na kailangan ang riches and wealth of God's kingdom sapagkat kanya, sa pool, kanya yon. Siya ang lumikha ng lahat ng yun. Ginawa lang na siya ay pamanahan ng Ama nung siya ay naging tao para yung pamana niya yan maipasa sa atin. Kaya tayo mga kapatid, next slide natin, we are the richest people in the whole wide universe. Okay. Now, tingnan natin ito, So, number one, tinalaki namin sa church namin ito na ito, basahin pa natin ang ilang talata. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. So binabanggit yung that I may know him. Ito standard na. Pinag-aaralan buhay ni Christ, para makilala natin siya lubos. Pero kakalungkot, yung susunod, and the power of his resurrection, hindi masyado na pag-aaralan. Bihira nagtuturo nito. At kapag ito ay tinuro, nandoon lang sila, hindi makalis doon sa ang blessing ng power of his resurrection ay salvation. Okay, tama po yun, totoo yun, pero it's more than salvation. Ako, napakarami po, hindi lang salvation, forgiveness of sin, redemption, salvation. Now, yan yung number one blessing. Ang pangalawa ay yung tayo naka-experience ng born-again experience, Okay, hindi natin babasahin yung ilang mga talata, pero basahin natin yung na sumusuporta dyan. Well, itong basahin naman natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 4. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Ng aking mga pananalita at pangangaral, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi dahil sa salita ng tao o karunungan ng tao na humihikayat. Hindi, hindi human wisdom na para manghikayat tayo through human wisdom, kundi nahihikayat ang mga tao through the Holy Spirit and through the power of God. But in demonstration of the Spirit and of power. Nako, ito yung ayaw ng ipangaral ng marami evangelicals, yung power and the manifestation of the Holy Spirit and His power. At salamat sa Diyos, tayo lang mga full gospel, Pentecostal, charismatics, tayo lang ang mahilig mangaral ng manifestations and power of the Holy Spirit. Kaya dalawa yan. At
kulang kapag ang pag-aaralan lang about God, about His person, His character. Kulang yan. Kailangan pag-aralan din ang mga gawa o yung ministry of the Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Okay. Now, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 24, the kingdom of God is not in words but in power. Kaya mga alagad nung unang panahon sa Book of Acts, once they preach the word of God, the gospel, accompanied with power. No, people are being healed from all kinds of sickness and diseases. Nagkakaroon ng revival because of the power of the Holy Spirit. Dapat hanggang ngayon, ganito ang normal sa church, sa body of Christ, with power. Alam nyo kasi, ang nag-alis niyang power sa church, yung paniniwala niya, yung panahon pa sa Reformation. You know? At ayon doon sabi ng ibang mga historian, ang nagpasimula niyang doctrine of cessationism, meaning they don't believe in the power of the Holy Spirit and in the manifestation of the Holy Spirit in the last days, sa present time natin, kasi tapos na raw at panahon pa yun ng mga apostol. At si John Calvin ang tinuturo na sinasabi na nagpasimula ng paniniwala na yan. At hanggang sa after nung Reformation, naging modern times na, ang mga evangelicals, ang mga churches, in-embrace yung paniniwala niyo. Pero wala ni isang talata sa Bible ang nagsasabing huminto na ang kapangyarihan ng Diyos. No? Even sa Hebrews chapter 13 verse 5, no, na sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? Sinabi yan sa Hebrews chapter 3 verse 8 pala, verse 8. Siya sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung paano kumilos, gumawa ng himala si Jesus, no, hanggang ngayon hindi nagbabago. At hanggang sa tayo ikunin ng Panginoon sa rapture, hindi nagbabago. Yung mga gifts and power of the Holy Spirit, wala rin pagbabago. Mawawala lang yan kapag sinundo na tayo ng Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon. Ano? Sinasabi naman niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6, just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you were not lacking in any gift, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa dumating daw ang Panginoon, ma-reveal uli ang Panginoon. Hindi pagkukulangin ng Diyos ang body of Christ and church sa mga kapangyarihan ng kaloob ng Holy Spirit. Okay? Marami kasing gifts ang Panginoon. Yung first gift is the gift of salvation. That is the gift of the Father. And the gift of the Lord Jesus Christ is the fivefold ministry gifts. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. And the gifts of the Holy Spirit are speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gifts of healing, gifts of faith, and working of miracles. Kita nyo ang kapangyarihan. Gift yan ng Holy Spirit. Kaya ang ating iisang Diyos with three divine persons, lahat sila nagkaloob sa atin. The Father, salvation. Jesus, ministerial gifts. Holy Spirit, the gifts of the Spirit, the nine gifts of the Spirit. So, paano mangyayari? Aalisin mo yan sa Bible. No? Binabawasan mo salita ng Diyos at ang pagbabawas sa salita ng Diyos ay sa diablo, sa demonyo, hindi po sa Diyos. Okay? So tayo mga continuationists, we are preaching, until now we are preaching about the Lord Jesus Christ that we may know Him, and we are also preaching about the power of the Holy Spirit. Okay? Now, ngayon na. So, alam niyo yung from Bible to Bible, from Book of Generation to Book of Revelation, the Bible is talking about the power of the Holy Spirit because Christianity is all about the power of God. And doon tayo pinanganak na maguli. That is about the power of the new birth through the Holy Spirit and
through the Word of God. Dalawa ang agent ng ating pagiging born again. Dalawa ang ginamit ng Diyos para tayo ipanganak sa kaharian ng Diyos. The Holy Spirit plus the Word of God. Okay. Now, yan ang isa sa mga kapangyarihan naranasan natin. Oo, ng kapangyarihan naranasan ko nung binago ko ng Panginoon eh. Yung buhay ko. That will only happen through the power of the Holy Spirit. Now, ito naman yung gusto kong talakayin natin. Another blessing. Ano yun? Another blessing ay healing, miracles, deliverance. Ayan. Because Jesus rose from the dead, nag-provide ang Diyos ng blessing sa ating pansamantala na mortal bodies, katawan na nagkakasakit, nasisira, tumatanda, at namamatay. Nag-provide ang Diyos ng blessing. Kahit man lang pansamantala para manatiling malusog, matatag ang ating physical body as well as our soul and spirit. Maging malakas para patuloy na magamit tayo ng Diyos at humaba-haba ang buhay natin. Okay? Kasi lahat tayo ay merong nagtataglay ng mortal bodies. Ito ay corrupt. Everyday ito ay tumatanda, nanghihina. Humihina. Kaya, anong nangyari? Hanggang sa tayo kunin ng Panginoon, hanggang sa mamatay tayo. Pero, para mapigilan yung tinatawag na kabulukan sa ating pansamantalang katawan, kasi pinangakuan naman tayo ng Diyos ng bagong katawan, pero it's still in the future. Pero samantalang tayo nandito sa mundong ito with our flesh and blood body na very temporary or temporal, gumawa ang Diyos ng paraan para magtagal-tagal tayo sa mundo na may kalakasan nagmumula sa iyo, sa Diyos. And that is only possible through the power of the resurrection of Christ. Okay? Pakikita ko sa inyo. Yung Romans chapter 8 verse 2, sabi dito, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death." Ang batas ng Espiritu ng buhay na kay Kristo ay pinalaya daw tayo sa batas na umiiral ngayon sa mundo, which is the law of sin and death. Yung law of sin and death, yan po ay nag-activate nung bumagsak si Adam at si Eva sa kasalanan. Doon yan nagsimula, no? Then, lalong na-activate pa yan nung inilantad ng Diyos ang kalalagay ng tao nung nagbigay siya ng commandments. Ang commandments ng Diyos ay ibinigay ng Diyos sa tao under the Old Covenant para makita ng tao ang kanyang kahinaan, ang kanyang kalalagayan na siya ay helpless, no? Walang magagawa. At ang tao, through the Ten Commandments, kinumpres ng Diyos yung Ten Commandments, ay makita ng tao kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung kagustuhan ng Diyos, at kung ano ang nangyari sa atin, karumihan ng tao at kahinaan ng tao. At walang makafulfill yung Ten Commandments na tao. Wala. But only the Lord Jesus Christ fulfilled that Ten Commandments. Kaya meron siya ay legit at qualified to become the Savior of the world kasi na-fulfill niya yung Ten Commandments at hindi siya nagkasala, pamula pa nung siya ay nasa tiyan ng nanay niya hanggang sa siya ipanganak, hanggang sa siya ay nagbinata, hanggang sa siya ay ipako sa krus. No? Siya lang ang nakagawa ng pamumuhay na walang kasalanan. At dahil diyan, siya ay qualified to become the Savior of the world. Bakit? Kasi ang hinihinging ng justice ng kaharian ng Diyos to save mankind ay merong tutubos atin na isang tao na sinless, walang kasalanan. No? Hindi tayo basta matubos ng Diyos as God.
sasabihin sa ang daya mo, Diyos, nakuha mo ang tao, tapos aagawin mo sa akin. Kung ikaw ay Diyos, that's unfair. Akin ang tao. Ayan, yung kiniklaim ni Satanas. Kaya para mabawi ng Diyos ang tao, nagsugo siya ng tao na walang kasalanan. And that can only be possible if God will become a man. Kasi ang Diyos lang walang kasalanan. Therefore, bumaba ang Diyos and became a human being. And His name is Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, dinemonstrate niya ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Ginamit niya ang full authority niya as the Son of God. Nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga masakit, bumuhay ng patay, gumawa ng mga himala. No? At pinakita niya kung ano ang kaharian ng Diyos. Okay? Sa kaharian ng Diyos, all things are possible. Dinemonstrate niya that the kingdom of God is not only in words, but in the power of the Holy Spirit. Alam niyo si Jesus nung naging tao, hindi niya ginamit kailanman ang kapower niya as second person of the Godhead. Never. Anong ginamit niya? The power of the Holy Spirit. Yes. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit ang ginamit po niya. No? Mababasa natin dito sa Acts chapter 10, verse 38. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit and with power. No? So, nagtaglay ng kapangyarihan si Jesus as a human being sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Bakit? Kasi nung siya naging tao, hinubad niya yung kanyang pagiging all-powerful o omnipotent. Hinubad niya yung kanyang pagiging all-knowing. Di ba? God is an all-knowing God. Pero nung tinanong siya kaya mga God, Lord, kailan katapusan ang mundo? Kailan ka muling babalik? Ewan ko. Ang Ama lang ang nakakaalam. Noong time na yon, totoo yon, hindi niya alam. But I believe, ngayon nasa kanang Ama si Jesus at bumalik ang Panginoon sa langit, ibinalik na lahat ng hinubad niya. Ang buong kapangyarihan niya, His omnipotent, His omniscience, pagiging all-knowing niya, ibinalik niya, and pagiging present niya everywhere, omnipresence. No? Ngayon, Jesus can be present everywhere. Kaya sabi ni Jesus, no, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. At kung anumang inyong hingi sa aking pangalan, gagawin ko. O sino ngayon makakagawang tao niya sa buong universe, sa buong mundo, na sabay-sabay manalangang tao sa buong mundo, mapapakinggan ng isang tao? Hindi kaya ng tao. Pero si Jesus, although He was a 100% human being, He can hear all the prayers of the world at pwede niya sagutin lahat ng tao because He is God. He is omnipresent God. Kaya yung mga hinubad niya, ibinalik sa Kanya nung siya ay umakyat na sa langit. Maliwanag po ba? Pero nung siya nasa lupa, ang ginamit ng pansamantala ay yung anointing na binigay sa Kanya. He was anointed by God and doing good. Basahin natin. Power ng Holy Spirit ang ginamit niya. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. Okay? Power of the Holy Spirit. Siya nagkataon tayo, dinemonstrate niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Okay, now, so, ang resurrection power of the Lord Jesus Christ ay nagpo-provide ngayon ng kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman, nagpo-provide ng himala, no? At sa himala ng Diyos, lahat ng bagay ay posible. Okay? At sinasabi sa Luke chapter 18 verse 27, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. That is because of the power of His resurrection na available ngayon ang kapangyarihan ng Diyos na mga bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Kaya kapag ang Diyos ay kumilos, mangyayari.
yung iyong sinasampalatayanan, yung iyong hinihiling. Meron lang kondisyon ang Diyos. So that we might release, so that God can release the power of His kingdom. Meron lang isang hinihingi sa atin ng Diyos. Ano yun? Yun tayo po ay manampalataya na walang pag-alinlangan. Yes, require yung to release the power of God's kingdom, require yung tayo'y manampalataya na hindi magdududa, hindi mag-aalinlangan. Yan ang kondisyon ng Panginoon. To receive the power of God, to provide our physical needs as well as our spiritual needs, we must believe, we must have faith, and never doubt the promises of God, and never doubt the integrity of God. Yun lang ang kahilingan ng Diyos. Remember nung si Jesus ay gumagawa ng himala, naging famous na siya, kung saan siya pumupunta, at nabalitaan na siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng himala, mga dakilang himala, bumubuhay ng patay, at nagpapalaya ng mga inaalihan ng demonyo. Naging famous si Jesus sa dami ng himala ang ginawa. In fact, as sabi ni Apostle John sa kanyang book, maraming ginawa si Jesus, napakaraming himala ginawa siya na hindi na napasulat sa Bible. Kasi masyadong kakapal ang Bible natin kapag isinulat yung mga detalya ng mga himala ginawa ni Jesus. Basta tatandaan natin, napakarami ng ginawang himala, mga kamanghamanghang himala. No? Pero ang kondisyon lang ng Diyos, we must believe and never doubt the Word of God. Never doubt our faithful God. Yun lang hinihingi ng Diyos. Remember si Jesus na yung naging tao, doon sa kanyang hometown, sa kanyang bayan na kinamulatan at kinalakihan, kilala siya ng mga tao. Anak ito ni Jose Carpintero at itong batang ito ay Carpintero rin ito. Then suddenly, biglang lalabas siya as famous miracle worker. Hindi siya pinaniniwalaan sa hometown niya. At dahil doon sa hindi paniniwala nila, nagkakaroon ng epekto. Ano sabi sa Bible? Hindi makagawa si Jesus ng mga dakilang himala, mga major, powerful miracles, kundi nagpagaling lang siya ng mga minor sickness and disease sa kanyang hometown. Hindi siya makagawa ng mga dakilang kababalaghan because those people who lives there ay nabubuhay sa walang paniniwala sa kanya. Kilala ko itong batang to eh. Bakit magiging miracle worker to? Kita nyo. Kaya sabi ni Jesus, walang propetang kinalugdan sa sariling bayan. Pero, yun ang sinabi sa Bible, hindi siya makagawa ng mga mighty miracles sa kanyang hometown because those people doubted him. Those people, yung mga taong yun, mga kababayan niya, hindi siya pinaniniwalaan, nagdududa sa kanya. Okay? Ganun din, same with us. Kung pagdududahan natin ang pangako ng Diyos, or kung hindi tayo maniniwala that God still heals today, hindi mangyayari sa buhay nyo. Hindi ang magmamanifest sa church nyo, kasi ang church nyo hindi naniniwala. Kung ang church nyo ay cessationist. Okay? So, pero sa ganang ako'y patuloy mananampalataya. Yes. Ang Diyos nagpapagaling, gumagawa ng himala, at sinasabi sa Mark chapter 9 verse 23, Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Ano ba sabi? Few things will become possible? O some things can become possible? Hindi, sabi all. Lahat, all things can become possible. Anong hinihingi ng Diyos? If you will believe. See? Our faith will release the power of God's kingdom. Okay, now, punta tayo sa healing. Okay? Sinabi sa Romans, sa Romans chapter 8 verse 2, tuloy natin siya, sabi ko, dalawang batas yan umiiral. Nung hindi pa nabubuhay na maguli si Jesus, isang batas lang umiiral. The law of sin and death. Okay? And under that law of sin and death, na-activate yan nung si Adam at si Eva ay bumagsak sa kasalanan,
then lalo pa na-activate yan na binigay ang commandments ng Diyos under Moses. Okay? So, kasama doon sa tinatawag law of sin and death, yung panahon ni Moses, pagbibigay ng law of Moses, law of God, binigay kay Moses, na hindi matupad-tupad ng tao. At dahil doon, nagsasuffer ang tao sa batas na ito, na law of sin and death. No? At ito ay, ulitin ko, nagsimula panahon pa ni Adam and Eve. Okay? Now, nakapasok through that law of sin, nakapasok ang sakit sa mundo, nakapasok ang sumpa, nakapasok ang kamatayan, nakapasok higit sa lahat ang kasalanan. Nandito sa mundo. And lahat ng ito are all activated by this powerful law of sin and death. Parang kagaya niya, law of gravity. Lahat tayo affected ng law of gravity. What goes up will come down. What goes up will come down. No? Imposible ihagis ko, lulutang sa hangin. Aba, hindi. Babagsak. Bakit? Kasi affected tayo lahat ng law of gravity. Kaya tinawag yung law, kasi ang law, hindi nagbabago. Nangyayari yan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kahit noong pa, unang panahon, ngayon, 2026 na, nangyayari pa rin. Yan ang law. Standard, hindi nagbabago, kaya tinawag na law. Pero isang araw, dumating ang another law para pigilan pansamantala yung law of sin and death. And what is that law? The law of the Spirit of life in Christ Jesus na na-activate when Jesus rose from the dead. And what is that law of sin and death? Under the law of sin and death, nagbibigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya. Under the law of sin and death, sorry. Ano sabi ko? Under the law of sin and death. No, under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, this is another new law na pipigil sa law of sin and death, pasamantala, nandiyan sa law of the Spirit of life in Christ Jesus, nagbibigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. No? Nagbibigay ang Diyos ng solusyon to heal people under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, nandyan ang salvation, nandyan ang healing, nandyan ang God's protection, God's deliverance and miracles, nandyan ang mga angels of the Lord na inutusan ng Diyos to minister to our needs, nandyan ang healing power of the Lord, nandyan din ang manifestation of the fruit of the Spirit and the manifestation of the gifts of the Spirit, all about God and all about God's kingdom, na papaloob sa the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Okay? Nandyan ang presence of God. Kaya bumababa, dumarte ang presence of God. Kaya nakaka-fellowship tayo sa Diyos because kaya may access tayo sa Holy of Holies, sa kinaroroonan ng Ama sa kanyang trono because of the resurrection power of the Lord Jesus Christ. When He rose from the dead, that new law was activated. The law of the Spirit of life in Christ Jesus will provide healing. It will provide life. It will provide deliverance, miracles. It will provide prosperity. It will provide deliverance from all curses of the world. No? Nandun lahat yan. And the angels of the Lord can minister to our needs. The presence of God can fellowship with us. No? Because of the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Now, ano naman yung nasa law of sin and death? Nandyan ang mga demonyo, dyan nag-ooperate si Satan, dyan siya nakapaglalagay ng sakit, karamdaman, sumpa, aksidente, dyan naglalagay si Satanas, dyan siya nagkakaroon ng opportunity to kill, to steal, and to destroy because of that activated law of sin and death. Halimbawa, may gagawin, may plano si Satanas, operating under the law of sin and death. He will attack you and your family. He will attempt to kill you, to destroy your family. Pero ikaw ay mananampalataya, anak ng Diyos. You can call, you can pray in the name of Jesus,
And that law of the Spirit of life in Christ Jesus will be activated powerfully, and God will rescue you. God will protect you. God will cover you from all those demonic plans, from all those plans of the devil to destroy your family and loved ones. Because another law is now operating. A powerful law na katapat ng law of sin and death. And this powerful law from God's kingdom is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ikukwento ko sa inyo, totoong pangyayaring to. Isa sa mga unang pumasok sa Africa noong unang panahon, bukod kay Livingstone na missionary, ito si John G. Lake. Ay nagustuhan niyang pasukin ng Africa at nag-preach siya, nag-evangelize siya sa mga native Africa. Then, tumira siya doon, ilang panahon, nagpastor, and then suddenly, pumasok ang bubonic plague sa Africa at thousands na mga Africans ang namamatay, including yung mga members niya sa church. Then, ginagawa ni John G. Lake, inililibing niya yung mga members sa church, tumutuloy sa paglibing, hindi siya natatakot. Kasi napakapanganib ng bubonic plague na kapag nadikitan ka noong bula sa bibig ng tao na matay, pwede kang malanitan. Haanin lang, pwede kang mahawa. Then, ang British government nagpadala ng isang barko na mga medicine, cure, para tulong doon sa mga Africans na nagsasuffer sa bubonic plague. Kaya nung dumating yung mga doktor, nakita nila naglilibing, si John G. Lake, umihipo sa mga patay, nagtaka sila. At kinausap nila, Sir, anong ginagamit yung antidote para huwag kayo mahawa sa bubonic plague? Ang sagot ni John G. Lake, Romans chapter 8, verse 2. What's that, sir? Di nila alam. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Again, hindi pa rin nila maintindihan. Okay, gentlemen, do you want some experiment and demonstration? Yes, sir. Pinaligiran siya ng mga doktor at yung bangkay na merong bula, may foam ng bubonic plague, kinuha niya at inilagay sa microscope. Alive na alive, dangerous yung bacteria ng bubonic plague. Then, suddenly, kumuha uli si John G. Lake ng another na foam bula sa bibig ng tao na matay. At kasi yung una isinilip sa microscope, kaya nakita dangerous. Buhay yung bacteria, yung virus. Then, kumuha uli si John G. Lake, and this time, inilagay niya sa kanyang kamay at pinasilip sa microscope. Then, yung mga doktor na mangha, sapagkat nakita nila sa kamay ni John G. Lake, namatay yung virus. Ano sabi ni John G. Lake? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Bakit siya under the protection of God? Hindi siya nahawa sa virus. Kasi kiniklaim niya yung katotohanan, yung truth, yung reality ng Romans 8:2. See? At na-activate yung Romans 8:2, the law of the Spirit of life in Christ Jesus after Jesus rose from the dead. Diyan din sa pagkabuhay ni Jesus, nalikha ang New Testament na tinatakan ng dugo ni Jesus. Okay. Now, punta na tayo sa Romans chapter 8, verse 11. Okay. Teka, bit na wala. Ito. Ito ha. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Tagalugin natin. Napakagandang talata nito na pwede natin i-claim. If you need healing, pwede natin i-claim ang kinin ito sa pananampalataya, and let's declare by faith this wonderful verse from the Bible. Romans 8:2. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, kung ang Espiritu niya
Anong Spirit yun? The Holy Spirit na siyang bumuhay kay Jesus nung siya ay patay. Kung yung Spirit na yun na bumuhay kay Jesus nung siya ay patay, ay nananahan sa inyo, ang tanong, nananahan ba ang Holy Spirit sa atin? Yes. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, 1 John chapter 2, verse 20, we are anointed by God. We are indwelt with the Holy Spirit. The Holy Spirit is dwelling in us. Okay? Meron tayong Holy Spirit. Kung yung Holy Spirit na bumuhay kay Jesus na siya ay namatay, ay nananahan sa inyo, same Holy Spirit na nananahan sa inyo na bumuhay kay Jesus, ang magpapagaling sa inyo sa lahat ng sakit at karamdaman. Pinarapraise ko na. Ulitin ko, ang Holy Spirit na bumuhay kay Jesus na siya ay patay, siya ring Holy Spirit na magpapagaling sa atin sa lahat ng sakit at karamdaman kasi siya ay nananahan sa ating katawan. He is dwelling in us. Mapapatunayan ba natin yan? Yes, of course. Yung mga maraming theologians believe that this verse refers to the our resurrection sa huling panahon. Pag namatay tayo, nag-rapture, bubuhayin tayo ng Panginoon. No? Pero ako naniniwala, hindi ito patungkol doon eh. Maraming scriptures sumusuporta na kapag tayo namatay, God will raise us up. And we will ascend to heaven together with the Holy Spirit and with all the saints. Yun ang tinatawag na the rapture of the church. Bubuhayin tayo. We will be resurrected from the dead. At aagawin tayo pataas. Kung tayo ay inabot na rapture at napatay na tayo. Kung buhay naman, basta na tayo pupunta sa heaven. Kasabay ng mga patay. Maraming theologians ang niniwala, ito ay isa sa mga verse. Pero I believe, hindi ito yung verse doon. Maraming scripture na sumusuporta doon. Pero ito, hindi para doon. Bakit? Kasi ang sabi dito, He, the Holy Spirit who raised Christ Jesus from the dead, will also give life. Magbibigay ng buhay. Buhay. Ano yung buhay? Life in Greek is Zoe, the life of God. That in that life, Zoe, the absolute life of God, there is no death in that life. There is no sickness that can exist in that life because that is the absolute life of God. Walang pwedeng manaig sa buhay ng Diyos in the Zoe life of God because the Zoe life of God is unlimited and it is an absolute life which there is no death present. Walang kamatayang nananahan sa buhay ng Diyos. Okay? Kaya, okay. Ang Holy Spirit daw, no, na bumuhay kay Kristo, ay nananahan sa atin na siyang magbibigay ng buhay, Zoe, life, sa ating mortal bodies. Take note. Through His Spirit who dwells in you. If you have the Holy Spirit, God will give life, magbibigay siya ng buhay sa iyong katawan na namamatay. Sa iyong katawan na may kasiraan. Tumatanda, nagkakasakit, namamatay. Bibigyan ng Diyos ng buhay ang iyong katawan na nasisira ng sakit karamdaman. And that healing comes from the life of God, from that Zoe life of God na siyang dala-dala at naroon sa Holy Spirit because the Holy Spirit is God. Nandoon sa Kanya ang life of God, which is the Zoe life, na siya namang magpo-provide ng healing sa ating katawan. Okay? Yes. Tingnan nyo, ang sabi kasi, shall give life to your mortal bodies. If this verse is referring to the resurrection of the dead in the future, dapat ang sinabi dito, that will give life to your dead bodies. Kasi mga patay na tayo at that time, and then dead bodies. Pero dito, ibig sabihin, yung patay na katawan, bubuhayan. Pero dito, hindi pa patay yung katawan natin eh. So, hindi ito patungkol sa resurrection of the dead.
Ito ay patungkol sa kapangyarihan ng Holy Spirit na nananasa sa atin na may daladalang buhay ng Diyos na ibibigay sa iyo to heal, to cure your mortal bodies. Ibig sabihin mortal bodies, nasisira, tumatanda, nagkakasakit, namamatay, pero buhay pa. Sabi mortal bodies, hindi sinabing dead bodies. Ano ba sa original na salin? No? Makikita natin sa original na salin, ito salitang mortal bodies ay hindi dead bodies. Bakit? Kasi ang ginamit na Greek word dito sa mortal bodies ay tinetos soma or soma tineton. No? Soma tineton. Ang spelling ng tineton, T-H-N-E-T-O-N. Soma means bodies. Tineton means mortal, may kasiraan, may kamatayan. Sometimes sinasali ito as tinetos soma. T-H-N-E-T-O-S. Tinetos soma. Mortal bodies. Okay? Yun ang ginamit, tinetos soma. Kung ito ay patungkol sa katawan nating namatay na, then will be resurrected. Dapat ang sinabi ay, that will give life to your dead bodies. At sa Greek, ang dead bodies ay nekros pitoma. Nekros pitoma. Nang ibig sabihin na nekros ay patay. Patay. Pitoma. Ng mga katawan o soma o pitoma, mga patay na katawan. Kaso hindi necrospitoma ang ginamit, kundi tinetosoma. Ibig sabihin, buhay pa yung katawan natin. But God will give life to our mortal bodies to heal our sickness and disease by the power of the Holy Spirit through the resurrection power of Christ. Yan ang isa sa mga blessing ng resurrection power of Jesus to heal our mortal bodies. Okay? Bukod pa doon sa pag tayo namatay at magra-rapture, the Holy Spirit will raise our bodies and will ascend to heaven together with all the saints. Yun ang rapture of the church. So maliwanag po na this verse, Romans 8:11, ay hindi patungkol sa future resurrection natin. This is all about the blessings of God, how God will give life to our temporary bodies, to our mortal bodies. No? Kung tawagin, tinetosoma or soma tinetong. Okay. Maliwanag po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. So, makikita po natin, nung si Jesus ay nandito pa sa lupa, okay? Basahin muna natin yung bago ko ituloy. Isaiah 53:5. Ito'y prophecy patungkol sa gagawin ni Jesus. Pag siya namatay sa krus, anong blessing noon? Isaiah 53 verse 5. But he was pierced. Si Jesus ay tinusok. No? For our transgression, pinarusahan siya, tinusok, tagiliran, pinutuhan, korontonik. He was crushed for our iniquities. Lahat ng sacrifice ni Jesus na yun ay for our benefit, to save us from hell, to save us from the lake of fire. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. See, we are healed saan? Sa kasalanan. Yun ang number 1, kasalanan. So, yung atoning sacrifice ni Jesus ay nangyari yon to redeem us from sin, to heal us from sin. No? To pay the price of our sin. Para hindi na tayo parusaan, para wag na tayo pumunta sa hell. Okay? Patungkol yun sa kagalingan ng ating spiritual life to yung forgiveness, redemption, and our salvation.
Jesus died on the cross. Ngayon, nagugulat kayo. This is not only, yung kanyang atonement or redemption is not only to give us eternal life or not only for our salvation. Ano pa? Patungkol sa healing. Kasama pala sa atonement ni Jesus ang healing available para sa atin. Kung makikita natin sa sampalataya na sinabi sa salita ng Diyos, that healing power from the Holy Spirit will be released by our faith dito sa salita ng Diyos. Ngayon, tingnan natin, no? Yung sinabi na para sa ating kasalanan yung pagkapako ni Jesus. 1 Peter chapter 2, verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds, we have been healed. Referring to our sin. Dahil doon, pinatawad tayo ng Panginoon. Pinagaling tayo spiritually. Pero hindi lang yan. May kasama pala sa atonement in Jesus ang blessing na healing. Bakit? Hindi pa man siya napapako sa krus, inunahan ng Jesus ang demonstration ng healing para i-prove na siya yung ipinaprophesy sa Isaiah. Sa book of Isaiah. Eto, basahin natin. Matthew chapter 8, verse 16 and 17. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. Anong ginawa kay Jesus? Nung gabi na, nagpapahinga na si Jesus Nagdatingan pa rin ang mga pasyente. Yung mga demon-possessed na tao dinala sa kanya para makalaya. Ano pa? Yung mga may sakit at karamdaman. At ang ginawa ni Jesus, pinalayos niya yung mga demonyo, kinalagan yung mga nabihag, yung mga na-demon-possessed, at ano pa, pinagaling yung mga may sakit at karamdaman. Okay, ulitin natin. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Basahin naman natin, yun sa Isaiah 53 verse 5. Basahin naman uli natin Matthew chapter 8 verse 16 and 17. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits, those demon spirits, with a word, and healed all the sick. Healed all the sick. Verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Ito raw para i-confirm na fulfilled yung prophecy sa Isaiah. Kahit hindi pa man namamatay si Jesus sa cross, ay dinemonstrate na ni Jesus, inunahan na niyang ipakita ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos through the Holy Spirit, na ang tao ay pwedeng palayay sa mga demon-possessed at pagalingin sa mga sakit karamdaman through the Holy Spirit that dwells in us. Noong time na yun, ang Holy Spirit ay nananahan kay Jesus. But now, the Holy Spirit is dwelling also in us. Sa lahat ng mananampalatayang tunay pinanganak sa kaharian Diyos, ang Holy Spirit ay nananahan. Therefore, we can exercise by the authority of the name of Jesus to cast out all those demonic spirits, to give deliverance to those who are oppressed by the devil. At hindi lang yun, to heal all those who are sick. At sa atin, so that we can receive healing kung tayo ay magkakasakit. Sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa Isaiah 53 verse 5, Matthew chapter 8 verse 16 and 17, na sa pamagitan ng ginawa ni Jesus through the power of His resurrection, available ang deliverance, available ang miracles, available ang healing sa panahon natin ngayon. No? At sabi nga ay Luke 18:27, what is impossible with man is possible with God. At sinabi rin sa Mark chapter 9 verse 23, and Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ang tatanungin dyan ng Panginoon, nananampalataya ka ba? Kaya mo ba manampalataya na hindi magalinlangan? Kung kaya mo, then receive
what you want to receive. Is it a miracle? Is it healing? Receive it right now. Father God, in the name of Jesus, those who are sick, let them all be healed. For Jesus took our sicknesses and carried our diseases, and by His stripes, by His wounds, we are healed. And the Holy Spirit who dwells in us will give life to these mortal bodies. Will give life, and that life is the Zoe life of God that will give life, sa Greek ay suwapuweo, that will give life to our mortal bodies. Our body, ang katawan namin buhay pa na nagkakasakit, tumatanda, will have the life of God, will have healing, will have long life through the Holy Spirit who dwells in us. And that Spirit, the Holy Spirit, is the one who raised Jesus from the dead. He is also the one who dwells in us, who will give life, who will heal us from all sickness and disease. Mga minamahal, this is another blessing from the resurrection power of Jesus, healing, miracle, and deliverance. God bless everyone. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Pagpalain mo ang lahat. Nakapakinig, maibahagi namin ito sa lahat ng tao. Please don't forget to like this video and to share this video to all people. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.